Hello. Oh, kaway, kaway. Kaway, kaway. Yeah. Ayan, dito po tayo sa loob ng kwarto ng mag-asawang Kuya Ronnie at Ate Dorcas Balyari. Kaya dito po kasi si Nanay Dorcas, Ate Dorcas, meron po siyang konting karamdaman. Kaya dito tayo magba-Bible study. Alam niyo yung Bible study, napakahalaga sa buhay ng tao yan. Kumbaga sa buhay, kung may pagkain, kailangan natin yung spiritual pagkain. Walang iba kundi yung salita ng Diyos. Lalo na po sa buhay natin ngayon na kasalukuyan. Ano po? Dahil ang mundo ngayon, ng ating bansa, talagang kailangan po tungkol sa salita ng Diyos kasi po, the entire universe, yang gawa ng masama para bang masigit po nakikita sa mga ugali ng mga tao. Dito lang po sa Pilipinas ay hindi alam ang gagawin ng mga mambabatas ng Pilipinas tungkol po sa pagiging pera. Kasi nga po, yung tinatawag nilang insertion. Yung insertion po yun, kumbaga sa salitang malapit mong maintindihan, to insert. Ibig sabihin, pag nandyan na yung pera, nagugulat ka na lang, nag-i-insert sila ng pondo. Kasi nga po, yan ang tawag nilang insertion. Tungkol naman sa mga proyekto ng ating mga mambabatas, Senado at Kongreso. Pero bago tayo papalahot, meron tayong Bibliang maliit, New Testament, ating gagamitin sa pagbubulay ng mabuting balita upang siya magbigay ng inspirasyon sa buhay po ng tao. Apo, sige. Pero bago tayo magsisimula, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong mabuting balita. Buksan ang mga puso at kaisipan ng bawat tao upang sa ganon kami po ay makaunawa o higit namin pagkikilabangan ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita, ito ang aming buhay. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang panahon, nang siya po ay nangangaral, meron po siyang binanggit dito sa 1 chapter 6 verse 63. Ano pong sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. So, dalawang binanggit, Espiritu at saka laman. Pag laman, ito nakikita nyo. Pag Espiritu, hindi po natin siya nakikita. Pero yung hindi mo nakikita ng Espiritu, yun ang nagbibigay buhay. Hindi po yung laman. Ano po? Hindi yan laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo, Espiritu at nagbibigay buhay. Sa panahon ng Panginoong Yesus, may kausap siya noon na binabanggit niya sa harap ng mga tao na kanyang mga kausap ay ang salitang sinabi ko sa inyo. Di ba may kausap? Ay Espiritu at buhay. Espiritu, hindi natin nakikita, wala siyang laman at buto. Yan ang Espiritu, walang laman at buto. Sabi niya, at buhay. Yung sinabi niya rito sa 1:4-24, ang sabi niya, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siya sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ibig sabihin, ang Diyos wala pong laman, Espiritu siya. Yun ang description ng Espiritu, walang laman. Parang ang Diyos, walang laman at dugo ang Diyos. Pero yung salita ng Panginoong Yesus sa kanyang panahon, sabi niya, ito ay buhay. Ibig sabihin, nagbibigay buhay sa buhay ng tao. Parang cellphone ba?
Pag nalolobat ng cellphone mo, pag sinaksakan mo siya ng charger, nabubuhay muli yung cellphone mo. Lumalakas yung cellphone mo. Kumbaga sa mga games, yung mga laro sa cellphone, merong mga kapag nakakatira ka, para Pac-Man, nakakakain ka, nadadagdagan yung power mo. Parang ganun po yan, ano? Kaya tayo, pag nakakakain ka ng salita ng Diyos, yun, nadadagdag ang buhay mo. Alam mo, tayo pong mga tao, meron tayong hangganan ng buhay. At itong salita ng Diyos, ito po ang dumudugtong ng buhay natin. Opo, totoo yan. Alam nyo, nung araw, nung panahon ng pandemic, after ng pandemic po, may mga nagtapat sa akin na yung pamilyang yon covered, ay infected na pa sila ng COVID-19. Oh. Pero ang sabi nila, hindi kami nagpa-doktor, pastor. Ayaw namin magpunta sa ospital kasi natatakot po sila na baka buong pamilya kukunin. Ang ginawa na lang nila daw, nagkukulong sila sa bahay. O, isipin niyo po yan. Pero sa aking, sa aking ginagawa nung panahon na yon, oo, pandemic, masigit po natin kailangan dalhin ng mabuting balita sa tao. Kaya karanasan ko po, lockdown. Lakas loob po talaga. Ako, wala sa akin yung pandemic eh. Hindi ko tinitignan yan eh. Ang tinitignan ko, kailangan madala yung salita ng Diyos sa tao. Kasi yun ang sabi ni Jesus eh, ang aking salita, espiritu at buhay. Kapag na pandemic, alos dying ka na eh. Kaya yun, na sinabi nila, hindi kami nagpa-doktor pero wala naman po na disgrasya sa kanila. Bakit? Yung salita ng Diyos na dinadala ko sa kanila, yun po ang nagdugtong ng buhay nila. Isang pamilya, isipin niyo po, nakaramdam na sila ng mga simptomas ng COVID-19. Wala na silang panlasa. Basta yung mga sinasabing mga symptoms, nararanasan na nila. Oh. Ano ang nagpagaling sa kanila? Yung salita ng Diyos. Kasi linggo-linggo dinadalaw ko sila. Kaya nung malaman ko, nalaman kong gano'n ang nangyayari pala, ang nasa isip ko, parang gusto kong magalit sa pamilyang ito. Bakit gusto kong magalit? Hindi nila sinasabi na carrier na pala sila ng COVID-19. Pero sa hawat tulong ng Panginoon Diyos, lahat naman na dinadalaw ko ng Bible study, wala pong namatay. Yun ang maganda eh. Kaya dyan mo makikita, in time of crisis, Christ is in. Opo, pag nasa crisis ka na, wala ka naman talagang magagawa eh. Kaya ang maganda dyan, dalhin mo si Jesus sa kanila. Sapagkat ang nagsasalita si Jesus, ang sabi niya, ang aking buhay ay, ang aking salita, buhay espiritu. Purihin ng Panginoon. Kaya natutuwa naman po ako sa kanila. Kaya yung sinasabi, parang gusto kong magalit kasi hindi nila sinabi. Pero ang biyaya naman ng Diyos, may mga bahay din pa po akong pinupuntahan. Wala naman po nag-declare na pandemic sila, ay COVID sila. Ibig sabihin, di ba nung panahon ng pandemic, pagka meron ka, may sasalin mo sa ibang pamilya, sabi nila, yung salita mo lang, pwedeng merong yan. Pero nangyari, wala po eh. Biyaya ng Diyos yan. Diyan mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Tingnan nyo. Sabi ni Apostol Pablo sa panahon niya na siya nangangaral, anong sabi ni Apostol Pablo? Dito sa Roma chapter 1, verse 16. Ganito po naman ang sinasabi ni Apostol Pablo.
Ito po, babasahin ko, no? Hindi ko ikinaiya ang mabuting balita o salita ng Diyos tungkol kay Kristo. Kita nyo? Sa panahon ni Pablo ito, hindi ko ikinaiya si Kristo. Oh. Bakit hindi kinakaya ni Pablo si Kristo? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Sino si Jesus? Kapangyarihan ng Diyos. Oh, sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Kaya pala sa panahon ni Pablo, hindi niya ikinaiya sapagkat yung kanyang pangangaral, kapangyarihan ang dala niya sa tao. Sino? Si Jesus. Kaya sabi naman ni Jesus, ang salita ko ay espiritu at buhay. Isipin niyo po, gaano kayuwaga yan na ang isang tao ay naisasalbang buhay. Nga po sinabi ko isang pamilya, sabi nila, Pastor, kung alam mo lang, ano yun kako? COVID-19 kami noon. Ano? Buti na lang. Walang namatay. Tulong ng Diyos yan eh. Tulong ng Diyos yan. Alam nyo, ang Diyos makapangyarihan. Kapag pinapapasok mo sa tahanan mo ang salita ng Diyos, ibig sabihin, unang-una maka-Diyos ka. Kasi kung hindi ka maka-Diyos, hindi nila tatanggapin ang salita ng Diyos sa loob ng tahanan. Kaya nila pinapapasok, yung mga tao nakatira dyan ay maka-Diyos na tao. Yun lang po ang totoo eh. Lalo na sa buhay natin ngayon, lalo na kapag, sabi ko nga po sa inyo eh, in time of crisis, Christ is in. Tignan pa natin dito, dito sa Lucas. Meron kasi nakasulat dito sa San Lucas. Tignan po natin, ang sabi ng Panginoong Yesukristo. Kaya po, tinagurian itong in time of crisis, crisis in, tignan natin yung talatang ito, Ito, sa Lucas 21:11 at 13, ito ang pagkakataon ninyo upang magpatuto tungkol sa akin. Ang kausap ni Jesus dito yung mga halagad niya sa kanilang panahon. Bakit kailangan magpatutuho kayo? Bakit kailangan magpatutuho sila? Ang ipatutuho nila ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesukristo. Kasi si Jesus po nagsasalita dito eh. Tignan nyo Sabi ni Jesus, ito ang pagkakataon ninyo. Kausap niya mga alagad. Upang magpatuto tungkol sa akin. Kailan? Sa 11, magkakaroon ng malakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. Magkakasalot. Alam niyo po yung salot. Lahat ng problema, salot po yan. Problema sa buhay, sakit, karamdaman, kakapusan, o kung ano man tawag dyan. Lahat yan salot sa buhay. Yung tinatawag nilang kamalasan, tinatawag nilang karma, lahat yan salot sa buhay ng tao. Kaya kung isa po mayroong naghahaway, magbuhat ng dumating ka dito, salot ka eh. O kagaya na lang yung pinanonood natin sa channel to, yung Batang Quiapo. Ano sabi ni Jan Estrada? Salot! Salot daw po si Coco Martin sa kanyang pamilya. Salot. O, kita nyo. Pati napunta pa tayo sa telenovela. Pag may problema, may salot. Ayan. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, sa panahon ng salot, ipatutuho ninyo ako sa kanila.
Yan bang COVID-19, hindi ba sarot yan? Alam niyo po yung kakilala kong doktor ito May anak po ako, yung bunso ko. Nung elementary pa siya, kasi may hika po kami. Dinala ko sa kanya. Nakakwentuhan namin siya, taga Pangasinan siya. Tinuruan pa nga kami pag nandun daw kami sa Baguio. Punta namin yung kaklase niyang doktor sa Baguio General Hospital. Sabi niya, kasi noon, ang trabaho ko po noon, nasa Baguio kami kayo. Nasa Baguio yung trabaho ko noon, no? Kaya doon po kami nakatira. Umuupa lang po kami doon. Wala kaming tirahan talagang bahay doon. Kasi sa Baguio, puro upa-upa lang naman ang bahay doon. Transient, ano? Ngayon, alam niyo po yung doktor na yon, tinamaan niya sa COVID-19. 32 po silang pasyente. Iba-iba po ang kalagayan nila sa buhay. May mga mayayaman, negosyante, Chinese. Siya lang po ang nabuhay. Ang kwento niya sa akin, kada tumatakbo ang doktor, para may emergency at mga nurse, alam niyo na sinasabi ng doktor na ito, Diyos ko, iligtas mo ako. Lagi siya nagdadasal. Kapag nakita niya tumatakbo yung mga doktor, mga nurse, emergency, alam na niya meron naman namatay ng mga pasyente. Alam niyo po, palibasa paladasal siya, ayun, buhay siya. Nagkausap. Kaya po nalaman yung nangyari sa kanya. Kailan lang, nag-usap kami na naman. Nagkwentuhan. Kinwento niya. Ni-remind niya sa akin. Ngayon, ang itsura ngayon noon, tumanda siya. Ang itsura niya, tumanda. Dahil sa nagkasakit po siya. Pero ang sabi niya sa akin, intact pa ang aking isip. Yun ang maganda sa kanya. Yung kanyang isip, intact pa. Amen. Kaya napakaganda po ang ikaw ay malapit ka sa Diyos. Yan ang tutulong sa iyo. Gaya dito sa pamilya ni Malyari, si Kuya Romy, si Ate Dorcas. Sapagkat ang salita ng Diyos, pinapapasok sa bahay nila. Kung hindi sila maka-Diyos, hindi na sana nila ipapasok. Pagka nakita na po ako ni Ate Dorcas, pumapalakpak pa Para ba nakakita siya ng artista? Masaya siya. Pag nakikita niya akong dumarating. Yan po, kasi ang damdamin po kasi nila. At ang Diyos naman ang nakakaalam niyan. Kung ako lang, hindi ko naman po alam yan Ang Diyos ang nakakabasa ng kanilang puso. Na yung salita ng Diyos, pasok na pasok sa kanilang buhay. Kaya tama po ang sabi ng ating Panginoong Yesus. In time of crisis, Christ is in. Doon papasukin natin si Jesus sa buhay natin. Ayan natin si Jesus. Ano pa sabi ni Jesus? Dito po sa Mateo, ganito naman ang sinasabi niya. Basahin natin yung kanyang epistula. Mateo 11:28. Anong sabi ng ating Panginoong Yesus? Lumapit kayo sa akin. Meron siyang pinalalapit, nag-i-invite siya. Kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. Yung may problema, ang sabi ng Panginoong Yesus, come to me. Lumapit kayo sa akin. Bakit po pinalalapit ni Yesus yung may problema sa buhay? Kasi nga po kaya niya lunasan yung problema. Siya nga mismo may sabi kung may problema, dalhin niyo ako doon. Mahirap po bang unawain yun? Ibig sabihin ng problema, may katapat. Sinong katapat niya? Ang totoong hari ng langit. Walang iba kundi ang hari na si Jesus. Anong sabi niya? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. Yung bang alos buhat mo ang buong daigdig sa problema. Hindi ba krisis yan? Krisis yan. Anong sabi niya? At kay papagpahingain ko. Ibig sabihin,
yung problema kayang paghahanin ng ating Panginoong Yesus. Opo, kaming mga mangangaral, ako na lang. Ako rin po dumaranas din ako kumisa ng karamdaman. Kasi tao tayong pare-pareho malapit, nandito tayo sa lupa, kung anong bakterya meron dito, lahat naman tayo nalalangap natin yan. Hindi rin po kami exempted dyan. Nagkakasakit din kami. Pero kagandahan lang, yan ang Panginoong Yesus. In Christ alone. Siya po talagang tutulong. Siya tutulong. Dinadala mo sa iba. Ikaw na nagdadala, hindi ka ba makikinabang? Siyempre kasama ka na makikinabang doon. Kaya napakabuti ng Diyos. Buti na lang pinadala niya si Jesus dito sa mundo natin. Upang yung problema, ilapit natin sa Kanya. Sino bang taong walang problema? Mahirap, may problema. Mayaman, may problema. Lahat ng tao may problema. Ngayon, ang dami na mo problema politiko. Nang iniimbestiga sila ngayon, nagtatatakas na yata sila. Nagsisitago na sila. Kasi, alam na nila kung anong ginawa kasi nila Ayan. Kaya nagkakagulo na po ang mga mambabatas namin, mga senador, kongresista. Nagkakagulo na po ngayon. Salamat, mayroong Kristo nagbibigay ng kapayapaan. Nagbibigay ng kapayapaan. God is peace. Amen? Salamat, Panginoon Diyos, sa bigay mong liwanag sa amin. Salamat sa iyong turo sa amin na nagbibigay ng pagkain sa kaluluwa. Nagbibigay ng buhay. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayong nanonood ng video ito, sana meron po kayong napulot. Kinuha lang po natin sa Biblia yan. Wala tayong ibang pinagkukunan kundi Biblia. I-like nyo, i-share nyo, kayo sa mga nasiran, i-share nyo po sa iba. God bless us all po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kasama natin si Kuya Romy, si Ate Dorcas Malyari. God bless us all po. Bye-bye.